na ako, nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako, nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa kanilang lahat. So, maraming salamat sa mga taga-subaybay natin na naka-on air sa ating kakampi kakampi.wix.com/kakampi. So, Miss Ana? Yes, magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood dito sa Kakampi. Live online to, Ma'am Ma'am Pam. Ako po si Ana Karina Ortiz at si... Ako po magpapakilala. Ako po si Charmaine Pamela Bautista at kami po ay mula sa International Operations ng Pag-ibig Fund. Under po nito ang OFW Center Operations Department. So, yung mga kababayan natin na nasa abroad ngayon, mga OFW na naka-hook ngayon sa ating live on air dito sa ating website. So, good morning or noon ba or gabi na? Kasi buong mundo tayo ngayon di ba? So, Yes, andito na naman po ang Pag-ibig para ho magbigay ng mga magagandang balita, magagandang programa at mag-update sa inyo para naman po pag uwi po ninyo ng Pilipinas o kayo po ay may mga kamag-anak na gusto po at nagnanais na pumunta sa aming tanggapan at ma-avail po ang inyong mga benepisyo, narito na po at ipapaliwanag po namin ni Miss Ana, di ba Miss Ana? Yes, Ma'am Pam. Napakagandang mga programa po. So, umpisa na natin sa... magandang balita dun sa extended raffle promo program ni Pag-ibig. Oo. So, di ba Miss Ana, meron tayo dati nung tinatawag na OFW raffle promo. Ito'y natapos nung 1 taon. So, ngayon, may bago tayo na nag-start ngayong March lang. So, ano po ba ito? Ano nga ba ito? Itong program natin, Ma'am Pam, expanded kasi hindi lang para sa OFWs kasi previously naging para lang sa mga OFW members na eligible. So ngayon po extended to dun sa mga even sa mga local employees or members ni Pag-ibig. So lahat po pwede mag-join basta active member ni Yes, Pag-ibig. So, tama po si Ma'am Ana. Nung araw po kasi ang aming mga inumpisahan po namin tong raffle para sa OFW. In fact, alam mo Miss Ana, pagka meron tayo mga radio interview, marami nagtatampo na local. Sasabi nila, Gusto nila bakit mag-join. pang OFW lang? So, binuo po namin itong expanded raffle promo para sa lahat po ng Pag-ibig worldwide. So, Na member. local man o ibig sabihin mga empleyado dito sa Pilipinas o nasa ibang bansa ay again pwede na silang makapag-avail ng ating raffle. So ano nga ba itong ating expanded raffle Apo, program? lahat po ay pwede mag-join basta sila ay active member at the same time kung naghulog sila ng hindi bababa ng 600 pesos per month. Yes. Oo. So ibig sabihin
kung Entitled. yung regular kasi dito sa Pilipinas na kinakaltas po sa sweldo ng mga empleyado ay 100 piso plus 100 sa employer, so meron lang silang 200. Yes po. So, ang kailangan lang nila magdagdag ng 400 para maka-join sila dito. Para makompleto yung required na 600, maging eligible na. Meron katumbas po ng isang 600 na hulog ay isang one raffle entry. Oo. So, ma'am, di ba electronic ito? So, Electronic raffle ibig sabihin din, kung ikaw ay nakapaghulog ngayon buwan ng 600, o halimbawa sabihin na natin na nakapaghulog ka prior, last month or the other month, entitled ka pa rin basta po mag-e-enroll ka. Kasi meron tayong enrollment dito eh. Yes po. Lahat ng hinulog nyo previous month o ngayong Mula month nung na June, to, no? entitled na kayo or may chance of winning na kayo until dun sa ating grand draw. Oo. Opo. Ang ating raffle kasi, nag-umpisa ito noong May 1, 2016 at magtatapos po ito sa March 31, 2017. So, ibig sabihin, lahat po ng nakapaghulog ng pag-ibig contribution mula po May 1 hanggang next year ay pwede po silang makapag-join sa raffle. Exciting ito Ma'am Ana. Kasi Yes, ang ma'am. gaganda raw ng mga prizes. Actually, marami na tayo, nakalimang draw na po ang pag-ibig. Oo. Mula po nung June hanggang nitong huli ay October na ginanap ito sa Davao, ay marami tayong nanalo mga OFW. Parang mas marami talaga ang gustong manalo na OFW. Oo nga po. Talagang humahabol. Maraming nag-activate ng membership at naghuhulog ng 600. Tapos, Ma'am Pam, kailan nga ba yung next ngayong November? For the month of November, meron tayong draw. Opo. So, ang ika-anim po na raffle draw namin, ang tawag po namin dito, monthly raffle draw, ay gaganapin po ito sa La Union. So, hello mga taga La Union, yung mga nandyan na nakikinig sa amin ngayon, darating po ang pag-ibig sa aming, ang pag-ibig na nasa Maynila, pupunta po dyan para po dyan ganapin ang ating monthly raffle draw. For the So, month ito of po ay sa November 25, malapit na to. Oo nga, Ma'am. Next week na. So, abangan po ninyo ang Next pag-ibig. Friday. Oo. So, ano mga ba yung napapanalunan natin? So, meron po kaming pinamimigay na mga isa po, tuwing monthly draw, namimigay po ang pag-ibig ng S7 Edge. na Samsung Samsung. telephone po ito. High-tech na siya Oo. kaya S7. Mga At ang smartphones. pinakamaganda ay ang MacBook. So, meron po kaming isang MacBook pinamimigay Pro. din, MacBook Pro Retina. So, ang last po na nanalo, banggitin na rin natin, Sige, Ma'am Pam. mula po ito sa bansang, isa po siyang OFW na nagmula sa bansang... Maraming nananalo na OFW. Saan, Ma'am Pam? Yes, Milan. Milan ito at saka, parang hindi ko nakuha yun, na-print. Pero, ito po ay parehong OFW ang nanalo mula Milan at mula sa Dubai yata, yung isa. So, marami talaga. So, alam mo ba, ito ikwento lang ho namin ha. Nung first draw po, ang nanalo namin ay mula sa credit card po siya nagbayad. So, ay, May OFW din, Ma'am, yung first draw. Naalala ko. first draw, yes, si May Felix at saka si Christine. Ginanap ito nung June. Yung pangalawa natin, mula sa Abu Dhabi at Saudi Arabia ang nanalo. Karamihan. So, yung pangatlo nating raffle draw ay mula sa Hong Kong at mula po sa local member naman natin First to. time na nagka-local, Oo. yung third draw. Yes. And then, yung pang-apat po namin, mula po sa local din, isang nanalo from local at mula Dubai. And then, ito pong huli, ikalima, ay Ikalima. OFW siya mula Milan at yung isa po ay Individual payer. individual payer din. So, again, we are inviting everyone mula sa La Union at sana po mula sa iba't ibang bansa, mag-join po tayo. Siguro ikwento natin, paano ba mag-join? Basta po kayo ay may hulog na 600 a month, qualified po kayo, equivalent to a one raffle entry. So, ito po,
kung kayo maghuhulog ngayon, may chances of winning po kayo until May. Oo, meron tayong preliminary draw on December, and then yung pong magiging grand draw natin will be on May 1 next year. Yung ating preliminary draw will be on December 21. So, dito po, mamimigay po kami ng dalawang 250,000 pesos, dalawang 500,000 pesos, isang MacBook pa rin, at of course, our S7, pamimigay po din namin. So, abangan po nila yan. Kaya habol na po kayo hanggang Habol na. maaga pa. Oo. Yung Paano nga, chances of kung, winning. kung gusto niyo po mag-join, kung alam niyo po nakapagbayad na po kayo ng 600 piso, pwede po kayong pumunta sa www.pag-ibigfund.gov.ph. Pag-click niyo po doon, punta po kayo sa member services. Meron na po doon lalabas yung tungkol sa raffle. So, enter lang po kayo doon, click nyo lang po yun, tapos join. Pag Oo. nag-join po kayo, yun na po yun. I-submit nyo lang po yun sa Pag-ibig. May marireceive po kayo na Notification. acknowledgement, notification, para ho i-provide din namin later on after about 72 hours, matatanggap nyo na po yung inyong raffle entry number. So, i-monitor nyo lang po yun kasi ina-announce po namin sa website kung ano po yung mga raffle entry na nanalo. Yes So, po. ano pa ba? So, anyway, yan. Pag yan po nanalo, Ma'am Pam, ay yung mga, ano nga ba, pwede pong mag-claim yung mga OFWs, pwede mag-claim yung mga representatives through an SPA. Basta ino-notify lang po si Pag-ibig. Yes. Ang dadalhin lang IDs. ito. Apa. Paano makukuha ng isang nanalong miyembro ang kanyang napanalunan? So, ito po yung mga requirements. Apo, Pwede natin banggitin. Magdala lang po kayo ng 2 valid ID, tapos notification letter na galing sa Pag-ibig na talagang kayo ay nanalo. Ganun din po yung resibo or transaction remittance slip. Pag po kayo nanalo, nagpapadala ho ng opisyal na letter ang Pag-ibig. So, kasi Miss Ana, parang maraming yung iba na medyo nag-iisip kong scam. Kaya po kami, pinapaliwanag namin na wag ho kayong mag-alala kasi magpapadala po ng opisyal na communication ang Pag-ibig para ho masigurado na hindi po ito scam. Tsaka pinapublish to, Ma'am Pam, di ba? Oo, pinapublish po Sa- namin, nagpapadala, bine-verify namin mabuti bago po ipadala namin yung mga ano. Ay, in fact, Miss Ana, may mga nagpunta na nga na OFW, mga nagbabakasyon. Dito nila kinaklaim sa Kiniklaim atin. mo po. Kasi excited sila, Ma'am Pam, di ba? Lalo na yung Umuwi mga sila anak to claim nila, talaga. diba? oo. Tuwan-tuwa at meron silang bagong MacBook, MacBook. Aba, oo. kailangan yan ng mga bata. Oo. Diba? Yung MacBook na yan. So, yun po, 2 ID po, yung valid ID. So, ang importante po ay government valid ID po. Either po kung meron kayong driver's license dito sa Philippines, passport. So, dalhin nyo lang po yun para po ma-identify lang namin talaga na kayo yung nanalo. Yun. So, anyway, bukod doon, marami pa tayong mga, ito lang po ma'am, yung mga nakikinig po sa amin, ano po siya ha, isa lang po siya sa aming mga ino-offer. Patunay lang po ito na gusto lang naming ibalik sa aming members ang kanilang masugid na pagtangkilik sa mga programa ng Pag-ibig. So, hindi lang naman po para mahikayat din kayo na maghulog ng mas mataas, kundi bukod sa naghuhulog kayo, may pagkakataon pa po tayong manalo. Diba? Yun yung Yes maganda po doon. Savings na na-update nyo na yung, na-activate nyo na yung Oo. inyong membership, na-upgrade nyo pa yung inyong savings, Oo. at the same time, yung chances of winning. Yes. Oh, kaya the more entries, the more chance of Chances of winning, winning. 'di ba? Oo. So anyway, siguro palitan natin yung ating topic. Marami pa tayong mga gustong i-discuss. Medyo mahaba-haba po yung oras natin. So yung mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, pwede rin po kayong tumawag sa, kung nasa abroad po kayo, 00632 5538656, at ganun din po 00632 7883607. Kung meron po kayong mga on the spot gustong malaman sa amin, mga katanungan, alam mo Miss Ana, marami tayong mga followers sa Hong Kong eh.
sa Asia. So sila yung mga naka-ano ngayon, Naka-live, oo. Kita nila tayo. So, Yes po. ito ma'am, ulitin po namin ang telepono po. Pwede kayo tumawag 5538-656 or 788-3607. So, doon naman sa mga naka-live kasi tayo ngayon. So, pwede nating sabihin. Apo, since live tayo, pwede po kayong pumunta sa www.ustream.tv/channel/kakampi online, or pwede din po sa kakampi.wix.com/kakampi, at pwede rin kayong mag-email kakampi-news.blogspot.com. So, Alam ko yan. ma'am pa, marami silang clarifications talaga at saka mga issues sa pag-ibig. Kasi some of them are parang hindi na naging active for a while. So, para mag-join ng promo, talagang itatanong nila, paano ba, pwede pa ba kami magpatuloy? Kasi parang may mga gap na daw sila. So, paano po ba mag-activate ulit ng membership? Anytime po. Pwede ulit kayong maghulog para mag-join ng raffle at para ma-activate, para ma-enjoy nyo rin yung mga benefits and privileges Oh, yun, of being totoo a yun. member. In fact, akala nga nila, kasi marami tayong mga OFW na nagtrabaho dito, nag-abroad, hindi na nakapagbayad ng Yes pag-ibig. po. Ang pagkaalam nila, babayaran nila yung gap, di ba? So hindi niyo po kailangan bayaran yung mga nakalipas na taon or buwan. Ang importante, kung nakapaghulog ka ng, halimbawa, nag-employo ka sa Pilipinas ng 2 taon, so meron kang 24 na hulog, sa susunod mong hulog, ika-25 lang. So, ang binibilang kasi natin yung number of contributions. Apo. So, halimbawa, ngayong buwan na to, ngayon ka lang nag-abroad, ngayon mo lang naisip na mag-member sa pag-ibig, o halimbawa, yung mga lumabas ang bansa through POEA, nagbayad ng isang hulog, pag po kayo Pag-alis nagbayad lang. sa mga remittance center, pangalawang hulog lang po, or parang itinuloy nyo lang po yun. So, mas maganda na makapagbayad po tayo, makapag-update tayo ng contribution para po ma-avail nyo yung mga benefit. Kasi kung hindi aktibo, medyo mabigat din sa kanila pag on the spot kailangan magbayad agad. So, kaya po ngayon, ang susunod po namin topic ay tungkol po sa mga pag-iipon naman. Ano ba yung ating programa ng pag-save, yung Republic Act 967 na ito yung mandatory, at saka yung po modified pag-ibig 2. Ana, can you elaborate? Opo. Ang pag-ibig po, meron tayong programs and mandates. Ito po yung savings natin. Pwede po tayong maghulog kay pag-ibig. Ang mga OFW po, hindi bababa ng 100 pesos. Ang dividendo po or kinikita ng pera natin is 4.83% per annum. So, maganda po yan. Iko-compare nyo sa ibang savings nyo. Si pag-ibig po, medyo mataas na talaga sa annual natin na 4.8. And then, yung savings natin, pwede nating gamitin. May privilege din tayo na makapag-loan po. Pwede nating, pag nangailangan tayo, pwede tayong mag-file ng multipurpose loan. Or yung calamity loan, kung tayo ay affected dun sa mga, kunyari po, binaha tayo, or may mga, basta may declaration po ng ating locality, pwede tayong pumunta kay Pag-ibig. Ang ating pong multipurpose program or yung tinatawag nating short-term loans, ito po yung Ang interest nito, Ana, parang 10.5 ang multipurpose loan, di ba? ang multipurpose loan po is 10.75, sorry. 10.75. Oo. Ang ating calamity, ito yung 5.95. 5.95. Opo. Oo. Ito po ay payable in 2 years. Yes. Oo. So, meron po, pag nag-loan po kayo, bibigyan naman namin kayo ng computation para malaman nyo yung inyong monthly amortization. Pero Miss Ana, alam mo, ako napakatagal ko na rin na Member. at saka matagal na rin po ako maraming nakakausap na mga member at OFW. Marami tayong OFW member, hindi lang po 100 ang hinuhulog. Alam mo ba, sa ibang bansa, talagang sila kung magbayad, mga 5,000 a month, 2,000 piso yun na. So, pagdating po ng tamang panahon, bigla po, sasabihin ko po sa inyo, naghuhulog po ako ng mahigit doon sa required para nang sa ganon, pag bigla po ako nangailangan, pwede po ako makapag-loan agad. Marami tayo mga nagsha-short-term loan na OFW. Yes, ma'am, Pam. Tama ka. Actually, yung iba kong mga nakakakilalang OFWs, naguhulog sila higher
Kasi alam nila na mas mataas ang kikitain ng pera nila. Oo. At saka yung iba po, since OFW nga, ang iniisip kasi nila is hassle kung pupunta sila sa mga payment centers kasi may mga charges abroad yan. At ganun din, dito sa Pinas naman, kung sila ay magpapabayad, parang hindi din available yung mga relatives nila. So, mostly po, ang ginagawa nila, nag-a-advance payment sila. Malaki. Miss at Ana, saka marami ano. pa nga pagkakataon, pinadala sa pamilya, hindi na ihulog. Ayun, tama po Bukod kayo. doon, ang kwento pa ng ibang OFW, ay naku ma'am, ay pag nagpadala ako ng pera, kailangan po ay may pa-Jollibee pa ako. May Diba? service eh. Oo, may kasi service kailangan daw charges. may kasamang, Oo. kasamang pakain, ganyan, kasi Oo, inutusan. kasi nakisuyo. Kaya mas maganda po, ini-encourage namin kayo na mag-advance payment na lang kayo, hassle-free siya. O, tsaka, So, of course, sa abroad kasi marami tayong mga accredited payment center. Oo. Sa Mga Hong IRIC. Kong, sa Asia Pacific, sa Europe, sa Amerika, sa Middle East, lalo na marami tayong mga kababayan dyan. So, pwede sila doon magbayad sa mga remittance, padalahan ng I-remit, pera. tsaka Yes. bentaha. Opo. Pero mas maganda syempre, Ma'am Pam, pag nagbakasyon sila dito, Dito, bisitahin na nila si OFW Center or kahit saan na ating mga remittances na center para pwede po kayo mag-advance payment. Enjoy nyo na. At the same time, mag-inquire na rin po kayo kung interesado din kayo dun sa other programs like, yun nga po, yung mga loans. Actually, ang amin pong opisina, nasa Makati po ito. So, kaya po namin sinasabi, ito po ay talagang itinalaga na pag-ibig para sa mga OFW. Pasyalan niyo po kami sa 6th floor Justin Building, Buendia, Makati. Mm. So, nakalagay po doon, kayo po ang bidang-bida dito, OFW Center. Kasi para itong one-stop shop na eh. Dito kayo pwedeng lahat ng transactions. Oo, lahat ng transactions. Pwede kayo mag-loan, pwede mag-inquire, pwede kayo magkape, o gusto niyo manood-nood muna, pasyal-pasyal, nandito lang kayo sa Makati, di ba? Opo, pag bumisita po kayo sa opisina namin, i-assist po namin kayo kung ano ang kailangan nyo. Like for those po na hindi pa miyembro, aalis ng bansa, i-assist na po namin kayo online. Yes. So, ganun din po kung gusto nyong apply Avail. ng Housing, ng mga, ng mga loans, oo. oo, pwede na po namin gawin yun. So, hindi na po kayo kailangan magpalipat-lipat ng pag-ibig. Pero At Miss saka yung Ana, ID, Ma'am Pam. oo, yung loyalty ID, card. oo, So, kasi meron na rin po personal tayo po, nun. oo. Yes. Miss Ana, meron pa isang pagkakataon na yung mga OFW kasi naglo-loan, hindi consolidated yung record. Ano ba yung ginagawa natin para mas matulungan sila? Yes, ma'am. Kasi especially yung mga nagbago-bago ng employers. May Yes. local Oo, membership totoo yun. na naging OFW or yung mga seaman na iba't iba yung mga manning agency. Yes, oo. Oo. Pasyal po kayo sa aming opisina. Iko-consolidate po natin. Pagsasamahin natin. Kailangan nyo lang po nila mag-request. mag-fill up. Oo. Meron Opo. po kayong kailangang fill up na form, request for consolidation, Or transfer of or records. transfer of records. I-assist po namin kayo para po isa lang yung record nyo, isang ID. Kasi nung araw nga po, totoo po yun, wala pong pag-ibig ID nun. So, meron na ba tayo dyan ng ID na loyalty? So, May papakita na rin po namin yung ID ng pag-ibig ngayon. This will become your permanent pag-ibig ID. So, dati kasi ang pag-ibig membership po namin, ang record nyo, halimbawa, ay Iba-ibang numbers. nakalagay sa employer record. Di ba kaya- pag pumunta, yung nanay tatay kung ano, pagpunta pag-ibig anong employer? Hindi yung, ano yung pag-ibig ID. So, ito na po, ang ating pag-ibig loyalty card. So, lahat po ng pag-ibig members, pwede ho kayo makakuha yan. Kanya lang, kailangan nyo pong pumasyal sa ating opisina. Hindi po lang dito sa aming tanggapan sa Makati, kahit po sa branch. Basta importante, magdala kayong resibo na updated ang hulog nyo, pwede na kayo magpa-ID capture. Ang maganda dito, may nakalagay na siyang pag-ibig ID number. Yes So, po. kailangan lang ma-update nila yung record nila. So, baka po yung iba, hindi pa ho nakakapag-update ng record, pwede po silang pumunta sa website ng Pag-ibig, update records. Yun yung member services, tapos update records. Yes diba? po. So, maganda to, Miss Ana. Ano ba yung mga
kalakip nitong card na ito? Ang kagandahan nitong ID card, aside from permanent na siya, ito na yung existing number at saka yung magagamit natin sa future pag nag-avail tayo ng loans at saka ng claims. At the same time, magagamit nyo po or mai-enjoy nyo yung mga points. Kasi po, meron tayong mga tie-up partners, merchants, na meron tayong 5 to 50% discounts. So, ibig sabihin, yun pong loyalty card namin, ito po ay rewards card at point card. So, discount card, rewards card at the same time. So, ngayon po, live po, pinapakita po namin yung mga merchant partners ng Pag-ibig existing at nadadagdagan pa ho yan, buwan-buwan. Marami ho kami medyo kulang to, pero makikita niyo po yan sa website. So, pwede nila magamit pagbili ng gamot, pwede po nilang magamit sa enrollment, pwede rin po nilang halimbawa ay pag nagpagagas sila, may point din po tayo doon na na-earn. So, at the same time, alam mo, ang maganda ka nito, on the spot, like sa Jerry's Grill, kapartner natin yan. So, kung ang pamilya mo, umuwi kayo dito, at kumain kayo sa Jerry's Grill, automatic po may libre na Kahit kagad sa kayo branch yan, dish. Ma'am Pam, di O, ba? basta yung, meron din po ilan lang ilan lang naman na hindi pa Hindi pa natin. pero, partner. yun ang pinaka-enjoyment. Kasi pag umuwi ang isang OFW, gusto niya syempre pakainin sa labas yung pamilya So, niya. nag-earn sila ng points. Yes, at the same time, may May libre pa rewards, silang oo. dish. So, Jerry's Grill, yung iba naman, ano pa maganda sa ating mga girls, di ba? Gusto natin Yung derm, syempre nagpapaganda. mga Saan David ba na- Salon. Yan. So, meron Derm, din po. Meron din po kaming discount at saka point sa David Salon. On the spot yan, binabawas na siya. So, bukod doon, generics pharmacy, yung mga enrollment. Halimbawa, meron tayong mga OFW na may mga schools discount din na tayo po. schools, oo. At Lalo hindi na sa lang mga po lang probinsya. dito sa Maynila yan. Magagamit niyo po yan sa Cebu, Baguio, Davao. Marami po mga partners na hindi na, kasi yung iba po hindi dito ang branch. Doon mismo. So, take advantage na nandito po kayo sa Pinas. Pumasyal po kayo sa Pag-ibig. Yung mga nasa Maynila, meron po tayong Manila office yung Pag-ibig SM Manila. So, pwede po sila doon magpa-loyalty. Yes po. Actually, sa pinakamalapit, lahat ng branches natin, SM, MSB, opo, pwede po kayo pumunta sa mga PUEA. Meron po kami sa PUEA, pwede po kayo magpa-capture doon. Pwede rin po sa SM Manila. Pwede rin po kayo sa Pasay. Kung yung mga SEMA natin, mga seafarers, pasyal po kayo ng Pasay. Meron po kayo kaming ID capture hanggang Sabado. PUEA, of course, hanggang Friday. Hanapin nyo Yun lang po yung maganda man pa, Pag-ibig. may hanggang Saturday, no? Yes, meron ang Pasay. Kaya po yung mga nandito sa Taft, dyan sila nagpupunta. Diba? So, yun po. Kung halimbawa, probinsya naman, of course, lahat po regional base, meron tayong Pag-ibig region or MSB na pwede pong mag-ID capture kayo doon. Ang kagandahan nito, Ma'am Pam, pag meron kang loyalty card ng Pag-ibig, parang ina-accept na rin siya sa ibang mga offices. Transaction. Transactions. This Pwede na rin siyang i-present. loyalty card is a secondary government ID. Oo. So, hindi So, siya, nagagamit na kasi rin may siya. kulang po siya na feature, walang birth date. Oo, para So, maging kasi may valid. batas siya para maging valid ID, dapat may birth date. So, hindi po siya pa pwede as a Valid ID. plus yung tinatawag na first secondary ID pa lang siya. Mhm. So, we will work out on it. Oo, So, hindi pa siya pwede maging principal ID, pero at the same time, kino-consider na rin po siya. yes. Ah. Yung iba talaga, totoo. Kung hindi Oo, dala. kasi alam nila na pag dumain sa Pag-ibig, ibig sabihin, validated yung membership, Yung records or yung updated. records niya updated. Oo. Oo. So, Pero para maging, Ma'am Pam, ulitin natin na para magkaroon itong ID, kailangan personally sila kasi merong photo capturing meron at po saka itong- signature. Meron po itong biometrics. So, kailangan po talaga yung member mismo mag-biometrics. Tapos, ID capture, yung mukha nyo mismo.
kailangan nakalagay po dun sa ID. Yes Diba? po. Tsaka signature, diba? Pero dapat po, updated yung information nyo online. So, Yes. anywhere, kung nasa abroad kayo, pwede nyo na punta kayo online, update nyo, especially kung yung status nyo, yung civil status nyo, Oo. nagbago na rin, yung address, dependents, nadagdagan. Pwede nyo po yung gawin online, visit lang kayo dun sa website ni Pag-ibig. And then, pag nagpasyal kayo ng Pilipinas, ayan, diretso na po kayo sa application na ID. Pagka-capture. Yes, ID yes, capturing. true. So exciting, no? Dami Yes, nating ma'am, ang daming bagong... Oo, daming bago. Kaya po ngayon, ang maganda ka nito, Miss Ana pala, bago natin makalimutan, kapag po kayo umalis, pwede po niyong iwanan yung loyalty card sa kamag-anak nyo. Kasi magagamit po nila yan. Hindi po kailangan na kayo lang ang makagamit. Kasi, ang hindi lang siya pwedeng feature ay yung pagbili ng gamot na discount. Pero in all other merchants, pwede nilang acceptin yun, dala-dala ng inyong kamag-anak. Diba? Halimbawa nga sa enrollment, pwede naman yun. Oo. So, extended ang benefits. Ano, ma'am? Yes, Para sa mga dependents nyo, Pwede na magamit yun. opo, magagamit nyo. Hindi siya transferable, pero extended. Yes, oo. That's true. So, anyway, balik tayo. Parang marami punong-puno kasi, siksik, liglig, sabi nga nila. Oo, ang daming bago sa ng Pag-ibig. So, Gandang paliwanag balita. ulit natin yung kanina po, bago po namin mabanggit yung loyalty card, meron po kami tinatawag na Pag-ibig mandatory savings, which is 200 pesos. So, again, we encourage everyone na taasan po nila ang hulog ninyo para po mas lumaki po ang ipon ninyo. So, bukod, Ma'am Ana, doon sa ating Pag-ibig 1 na tinatawag o mandatory savings, ano naman yung isa nating parang narinig ko, meron din tayo isa pang Yes po. Oo, Mas Pag-ibig maganda, since maganda na nga yung Pag-ibig nating programa, nag-modify pa si Pag-ibig, which is yung tinatawag nating Modified Pag-ibig 2 program. Yes. Mas mataas ang interest rate po nito. Parang last year po, 2015, kumita po ito ng 5.32%. At ito ang pinakamataas sa ngayon na nagbigay ng interest rate o dividend rates compare sa ibang bangko. Yes po. Kasi ang bangko 1.25 yata, 1.75. Ang savings niyan, Savings, oo. Pero ito, ang counterpart nito, ma'am, is time deposit. Yes. Oo, kasi po itong programang ito ay kayo ng Naka-lock 5 up years. siya. Oo, naka-lock up kayo kay Pag-ibig. Hindi siya withdrawable, hindi siya refundable within 5 years. Tatapusin niyo po muna Oo. bago niyo ma-withdraw. Yes. Ano yung pagkakaiba kaya, Miss Ana, ng Pag-ibig 1 at Pag-ibig 2 pagdating sa withdrawal? Diba? Oo nga, Yung ano nga Pag-ibig 1, hindi parang, yun nga, paliwanag din natin, yung Pag-ibig 1 po kasi, pamula po na nag-employo kayo, kailangan po, either makompleto nyo o hindi, makukuha nyo po yung Pag-ibig 1 nyo sa edad pa na 60. So, kumbaga, halimbawa, ako ngayon, nasa medyo malapit-lapit na. So, halimbawa po, maghihintay, kung tumigil po ako ng paghuhulog ng Pag-ibig 1 ko, hindi ko po siya pwedeng makuha. Kung hindi ko po na-complete yung 240 months, Dapat maghihintay continuous yan, po Ma'am ako Pam. ng 60 years old. Iba kasi, Miss Ana, hindi na naguhulog. So, kaya nga natin hinihikayat, kung nagbabayad ako ng 100, 200 piso monthly, pwede pang ituloy yan hanggang 60 at makukuha ko lahat ang kabuang naipon ko sa edad na 60, tax-free ito. Tax-free So, po, yun ang tawag maganda. natin dyan, retirement Lump sum. benefit. So, di ba yung mga ating member kasi hindi na naiisip na meron tayong mga membership savings na pang-retirement. Kaya, yun po yung pagkakaiba. Pag-ibig 1 is for the retirement. Lump sum itong binibigay. Yun naman pong Pag-ibig 2 o modified Pag-ibig 2, ito yung sinabi ni Miss Ana na 5 years lang po siya. So, kung nag-start ka ngayon 2016, 2021, makukuha mo lahat ng naipon mo. Hiwalay po ito sa Pag-ibig 1. Yung Pag-ibig 2 o modified Pag-ibig 2, nakapag-ipon lang halimbawa ako ng 100,000, hinulugan ko siya this year. So, makukuha ko lang siya sa 2021 pa. Kahit Together hindi with the ako dividends. maghulog monthly, o kung may extra pa akong pera, kasi ang pinakamababang hulog nito, 500 piso. Opo, hindi tayo bababa ng 500. Yes, okay. Oo. So, Ang kagandahan nito, Ma'am Pam, hindi monthly ang contributions as you save lang, 'di ba? yes, oo. Pero may mga one time big time na nagbabagsak
ng investment na oo. malaki. Actually, yun nga mas maganda kasi pag hinaghulog ka kaagad ng isang malakihan, mas malaki yung ma-earn na dividends niya. Yung iba po, alam ko, iniiwan na lang siya. Kunyari, 1 million, merong mga nag invest sa atin ng ganyan. Babalikan na lang after 5 years, pero how much more kung nagdagdag ka pa on a monthly or yearly? Na, Oo. Oo. Totoo yan. Times mo Marami lang siya sa tayong mga 5.3. member na medyo discreet nga lang sila. Ayaw nilang sabihin, ay pagkalat, baka sila utangan ng kanilang mga kamag-anak. So, ganun po, pwede po silang magbayad ng malakihan, tapos hintayin lang nila yung maturity. Alam mo, Miss Ana, ko ikukwento ko sa'yo, nung kumuha kami ng isang property, nag-ipon din ako niyan. At yun ang ginamit ko pang down payment Ang sa laking property. tulong, ano, ma'am? Oo, kasi yung kinita ng pera mo, di ba? So, totoo, hindi mo nararamdaman naghuhulog ka eh. Tapos, nung kinailangan namin, after 5 years, may kailangan kaming bilhin na property, withdraw namin yan at yun yung pinangdagdag namin sa down payment. Kasi di ba pag kumuha ka ngayon ng bahay, kailangan may down payment. Yes. So, kung biglaan mong hahanapin yung perang yon ay mahihirapan tayo, hindi tayo makakapag- Pero mo, nag-invest ka lang ng konti, Oo. ang laki na times 5.3 Yes, ngayon. oo, malaki opo. yung tinubo So, ng magkano aking- yun? In 5 years time, yung value ng money, hindi pa rin halos na bago. That's true. So, while saving for Pag-ibig, which 200 pesos, pwede po nilang taasan at maghulog pa ng separate do sa modified Pag-ibig 2. Po. Pero ma'am Pam, klaruhin ko lang ha, there are other grounds to claim or withdraw yung membership nila under yung regular Pag-ibig membership. Siguro paliwanag din natin yan. Kasi po, tama po si Ma'am Pam, 20 years po ang maturity ng ating membership na savings. Pero on the grounds po, pwede nyo ring ma-withdraw earlier on the grounds ng permanent departure from the country. So, kung wala na kayong intention bumalik, pwede nyo na pong makuha ganun din upon death, insanity, disability, or retirement. Yun po yung retirement, pwede na nating makuha at the age of 60. Hindi ka pa to 20 years maturity ang membership, pero nag-60 ka na, or 65. Yung iba po kasi, Mandatory nanghihinayang. retirement kasi yung 65. Oo, mandatory retirement. Ine-extend nila. Ayaw pa nilang kunin kasi nanghihinayang ma'am sila sa kikitain ng pera. 4% din yon. In fact, yung ibang nag-retire, yung nakukuha nila sa company, ini-invest Ilalagay nila natin doon. oo, Yes, sa totoo atin. Kasi times mo yearly, may 5 years ka pang kikita. Oo, tama. Oo. Kasi yun nga ang pagkakaiba, yung sa SS naman, yung iba nating member, banggitin ko lang, ano po ito pension. Hindi po ang Pag-ibig pension, monthly pension sa SS. Kami po, lump sum namin ibibigay. So, kaya po, yun po ang pinagkaiba namin sa savings program. Tapos ma'am Pam, yung iba alam ko, parang kaya ayaw nilang pumunta or mag-activate ng membership kasi akala nila may penalty. Yes. Katulad Oo, ng wala. SSS Oo, daw. Wala pong ganun. Wala pong ganun ang Pag-ibig. Ang kagandahan po kay Pag-ibig, para kaming bangko, hulog ka ng hulog, ipon ka ng ipon, tapos dagdag ng dagdag yung dividendo mo. Yes, that's Oo. true. So, kaya po, kung halimbawa yung mga nag-abroad na, kasi yung iba ho nating kababayan nakapag-asawa na sa ibang bansa Yes, so oo. nagpalit na sila ng citizenship, bigla nilang naalala ng Pag-ibig nila dito sa Pilipinas, gusto lang pangregalo sa kamag-anak or sa halimbawa pag-bakasyon. magulang or magamit sa bakasyon, magdala lang po kayo ng inyong identification na nagpalit na kayong citizenship o halimbawa yung mga immigrant natin sa Amerika, so pwede rin nilang po maklaim na mas maaga. Alam mo Ma'am Pam, actually yung iba nating mga kababayan na sabi mo nga nagpalit na ng citizenship, yung iba kinlaim na nila kasi nga wala na silang planong bumalik. Ngayon nung narinig nila yung programa natin sa pabahay, ang dami po na nag-register ulit. Oo. Yun, Member Ana, alam mo ulit. dyan tayo sikat na sikat eh. Kaya maganda. Kaya lang nga, pag Atin na sinabi rin Pag-ibig, housing. Oo. Siguro, diretsuhin na natin itong ating kwentuhan na to. Ituloy na natin para sa housing program ng Pag-ibig kasi doon tayo talaga sikat na sikat. opo, nakikilala ang Pag-ibig dahil sa loan. It's either salary or housing loan ang tawag nila. So pagdating po sa housing loan, syempre po mas maganda kung kayo OFW, nakikita nyo rin yung pinaghirapan nyo. Kung kayo po ay kukuha ng bahay, mag-a-avail ng ating housing loan programs, marami po tayong purposes. Pwede kang bumili ng lupa lang,
lupa't bahay or condominium. And then, ganun din po, kung gusto nyo kayo may bahay na at gusto nyong paayos, yung kinatawag Tawag natin po namin doon home improvement. or home So, improvement. ibig sabihin pala, Miss Ana, kasi akala nung mga ating mga member, kapag nag-housing loan sila, ito ay pagbili lang ng bahay. So, ibig sabihin, maraming kategorya yung ating housing program. Katulad po ng nabanggit ni Miss Ana, pwede po itong pagbili ng lupa, ay residential po ha, hindi po pwedeng agriculture. Kasi iba po talaga, naglo-loan sila, pambili daw ng sakahan ng At magulang. saka mga ekta-ektarya, Oo, kasi so- nakaipon na daw Oo, sila. so pwede yung pagbili ng lupa, pwede pong pagbili ng house and lot. So ito po yung purchase of house and lot, tinatawag namin programa. Ang ibig sabihin po to, bibili ka ng bahay at lupa, bibili ka ng condominium townhouse. So yan po yung kategorya niya. Yung iba naman, bibili ng lupa, pangatlo nating category, purchase of lot and construction of house. So, lupa mo nang bibilhin mo at the same time, patatayuan mo na rin ng bahay. Yes po, Diba? pwedeng combination. Combination. So, yung pang-apat natin, ito yung Ito po yung home improvement. home improvement. Kung kayo ay may pag-aari ng lupa't bahay, ang importante, Ma'am Pam, dito ay kailangan owned ng borrower yung property. Yes. Kasi Wala na tayo gagamitin ng nilang accommodation collateral. kasi. Opo. Tapos, ganun din, kung meron kang lupa, yun nga, magpapatayo, yun yung tinatawag nating construction. Construction. Or yung correct. ibang kumuha ng property na nag-in-house financing or bank financing, pwede po nyong ilipat yung Sa balanse Pag-ibig. kay Pag-ibig. Yes. So, si Pag-ibig na magbabayad para kay Pag-ibig na kayo mag-a-amortize. Miss Ana, ipaliwanag ko rin, ang dun sa programa po namin Refinance of Existing Loan, kasi marami po kaming na-encounter na ang isinasanla o minamortgage sa amin ay yun pong rights na galing NHA. So, hindi po namin tinatanggap yun. Kailangan po siya ay transfer certificate of title. Yung titulado po talaga. So, dapat po yun ay kapag sinabi mong refinancing, isang property ninyo na nakasanla sa bangko, ang bangko po hindi po pwede yung mga, ano nga ba yun? Yung may isang klaseng bangko na hindi pwede. So, it should be an institution acceptable sa Pag-ibig, yung mga kilalang bangko. Yes, tama po si Ma'am Pam. Pagdating po, since tayo ay loan to collateral, kung ano yung ilo-loan natin, yun din yung collateral na gagamitin natin. So, yung importante po, yung titulo ng bibilhin or iko-collateral natin, may mga limitations tayo dyan, Ma'am Pam. Pagdating sa collateral or yung titles, kailangan po, sabi ni Ma'am Pam, no other use than residential. So, hindi po tayo pwede sa agricultural or commercial. Kung yun ang hawak nyong titulo, kailangan pa-convert nyo po muna. Pero maganda ka, Mas Ana, dito. Maganda natin ibabalita sa kanila. Napakalaki ng ating loanable amount. Yes Oo. po. Up Doon to 6 million na. Yes. So, ayan. Ngayon po, mulit-muli, ibabalita namin sa inyo, ang Pag-ibig ang may pinakamataas na housing loan approval. Ito po umaabot ng hanggang 6 million pesos. Yes po. So, kailangan lang, siyempre, akala nila ganun lang kadali. Siyempre po, may proseso po tayong kailangan daanan para po ma-avail nila yon. Yes po. Ang magandang balita dyan, Ma'am Pam, effective July this year, meron na tayong pinakamababang 5.5 interest rate. Yes, oo. So, tama po. Yun yung- Totoo po yung binalita ni Miss Ana. Nung nag-umpisa po kami ngayon July 2016, ang Pag-ibig po ay ibinaba na sa 5.5 ang interest rate ng housing loan namin. So, ito po yung mga meron tinatawag na repricing na 1 year. Kung ito naman ay ang, alimbawa, kunyari ako, Miss Ana, nag-loan ako at gusto ko repricing period ko ay every year, so ang interest rate ko magiging 5.5 lang. As of now, since Oo. yun po yung pinakamababa natin, may enjoy nyo over a year, yung Yes. 5.5. Pero next year, it will be repriced depende dun sa ating prevailing Yes, market. oo, correct. Kung pinili ko naman yung 3 years, so ibig sabihin, nakalock na 3 years yung aking interest rate at 6.5. Yes po, may Diba? mga repricing. Tapos,
periods After 3 years tayo. ulit, magre-reprise. Automatic po. Yes, yung another 3 years, yun ulit yung ano nyo, magiging interest na sa susunod na market din ibabase. Yes. Eh, di ba naman ang trend, Miss Ana, pababa ng pababa Ayun po yung ang kagandahan. yung interest Oo. natin. Kay Pag-ibig, based on our history sa housing, Oo. bababa po ang ating interest rate. Oo. Kasi competitive na talaga ngayon eh. Mm-mm. Alam mo yung ibang bangko, sabihin na natin, ang bilis-bilis nila mag-approve ng loan. Pero naman, nakakatakot din. At saka ma'am, Pam, yung mostly, yung coming from bank financing, tumatransfer sa atin. Totoo yun. Marami ang Oo, tayo ang alam mo ba, na-encounter Miss na Ana, ganun. ang bahay at lupa ng magulang ko ay galing sa Pag-ibig loan din. So kaya po, nung namatay ang aking tatay, aba, ay nagulat din kami kasi may insurance pala yung housing loan. Yun ang So kagandahan. automatic bayad yung bahay. Yes po, Oo. yun ang kagandahan po. Yung ating monthly housing monthly amortization package yan, Ma'am Pam. Aside from dun sa binabayaran natin monthly na principal interest, nakalakip nun yung ating insurances na MRR tsaka fire. Yes, oo. Oo. So, So, pag sinabi mong MRI, ibig sabihin, ako bilang member, nag-loan ako ng housing, naka-insure ako. Ano man ang mangyari sa akin, wala nang babayaran o sagutin yung aking dependent. Yes o po, beneficiary. automatic Yes. paid na yung inyong Opo. loan. Meron Oo, kasi basta, tayo OFW daw na nag-loan ngayon, in-approve today, kinabukasan, namatay, 2 milyon bayad. yes, Ulit. yun po. Oo, definitely kung kayo po ay updated dun sa inyong insurance kasi ang coverage po niyan ay 1 year. So kung may nagbayad kayo ngayon pa lang, tapos bukas may nangyari, wag naman sana. Oo, pero kung may nangyari, automatic paid na po yung loan nyo. Yes, oo. Kasi Sa covered fire, ng ganun din. insurance. Meron din tayong insurance na mga acts of nature eh. Yes po. So, oo. kasama na rin yun. Meron tayong mga ibang member na nagkaroon, di ba yung Yolanda? Marami tayo nakapag-avail nun. Typhoon and Oo, other typhoon. allied Oo. perils. So, Oo. kasama po siya, naka-insured po yung inyong property sa Pag-ibig. Mm-mm. Kaya maganda po yan kasi sa ibang financing institution, alam ko, separate ang bayad ng insurances. Totoo yan. Totoo. Sa Oo. atin, kasama na sa monthly yun eh. Oh, yun po ang kagandahan. Pag nagbayad kayo ng amortization, package po yan. Yung interest at saka principal nyo, bayad. Ganun din yung insurances. At the same time, May savings yung na pa. inyong contributions, Oo, yung na-update premium. nyo rin. Yes. Oo, kaya, kumbaga, isahang hulog, Oo. nandun na lahat ng benepisyo. Wala ka nang iisipin pa na, yung contributions ko pala, hindi pa rin bayad. So, in one time, kung may housing kayo, lahat po updated kayo. Oo. Actually, saan ba sila pwede mag-file o mag-avail? Yes. Sa ibang bansa, di ba marami tayong plus dito sa Interesado, Philippines. oo. Dito muna siguro sa Philippines. Para po sa mga interesado sa housing, pwede po kayong mag-inquire online. Lahat po available yung informations, forms, procedures, lahat po online na yan. Pero syempre po, mas maganda kung pupunta kayo sa mga tanggapan ni Pag-ibig. Kasi para mas maklaro nyo or ma-evaluate kung may mga dokumento na kayong dala. Ang housing po natin sa NCR, ang main office natin kay Shaw Boulevard. Pero sa mga OFWs, pwede na po kayong pumunta sa amin. Sa 6th floor OFW Center. Ako nga po pala yung nagha-handle counter 2 sa totoo yan. housing. Si Miss Ana, siya ang ating Yes po. naghahawak Kaya ng kung may housing. interesado po sa housing, pwede po kayong tumawag ngayon. Ako po yung nag-evaluate ng dokumento, nagre-review. Ang una nyo pong titingnan lagi ay yung titulo ng inyong ilo-loan or yung inyong pag-aari na i-improve. Kasi dun po sa certified true copy ng titulo na makukuha nyo kay Registry of Deeds, titingnan natin kung pwede yung i-mortgage kay Pag-ibig kung may encumbrances siya. Yes, kasi iba nakakaawa din yung OFW na gusto mag-loan, yung pala binibilang property na ibenta na rin sa iba. Yes Kaya po. importante na Mm-mm. verifikahin ho natin kung saan po yung location. Halimbawa, kung ito'y nasa Antipolo, punta po tayo ng Register of Deeds ng Antipolo, verifikahin nyo muna bago kayo magbitaw ng pera sa binibilhan nyo. Tama Diba? si Ma'am Pam. Kailangan i-verify nyo kung malinis yung titulo. Kasi po, yung latest ang hinihingi ni Pag-ibig kasi hindi natin alam kung yun nga ba'y nagamit na sa iba or na isanla na rin. Nakasanla, at o presently, naibenta na. naka-mortgage siya. Halimbawa, sa bangko, paano po natin mabibili yun? Okay. Ang kagandahan nito, Ma'am Pam, ang filing ng housing loan by area of jurisdiction. Yes, oo, totoo yan. So, pinadali na natin
natin yun eh. So, ibig sabihin, kung ang property ko halimbawa sa Cavite, meron akong Imus branch na pwede kong puntahan ang Pag-ibig, doon ko na ifa-file yung aking loan. Kasi kung halimbawa nasa Mindanao yung property, ay di ka pwede mag-file dito sa Maynila. Kailangan doon din sa Mindanao. Yes po, kasi kung sino po yung branch na humahawak dun sa area, siya rin po yung mag-a-appraise or mag-i-inspect nun at mag-a-approve at the same time. Yes, totoo yun. Kasi hindi naman po, yun nga, kasama po sa ating mga requirement ay yung appraisal ng property. Talaga hong pinupuntahan ng Pag-ibig kung tama ba yung sukat niya, tama yung laki niya. Doon sa kasi iba pag nalamang OFW, malaki daw kumita dolyar eh. Ay, yes Kaya po oo. nakakaawa rin yung iba po na walang kaalam-alam na dapat mura lang pala doon per square meter. Oh, ang maganda nito, Ma'am Pam, since OFW, marami silang naiipon abroad. So pag bayad nila ng housing, minsan pagpasyal nila sa Pag-ibig, bakasyon, may dala silang medyo malaking pera, pwede nyo pong ibayad yan. Ang tinatawag nating apply to principal, ibig sabihin, malakihang bayad sa amortization, hindi nyo nahihintayin na makredit pa yung malaking pera nyo dun sa mga dates na due. Oo. So, kung nagbayad kayo ng isa, kunyari, 50,000 or 100,000, automatic po, ngayong buwan na to, madideduct. Oo, i-apply na dun sa principal, deducted siya. Kung may loan kang 2 million, deducted yung 100,000. 1.9 na lang ngayong buwan na to ang utang mo. O, diba? Ganda nun. Oo, tapos, Oo. kung ang coverage, kunyari, ng 100,000 mo ay 2 years, ibig sabihin na advance mo yung 2 years, at nag-loan ka, ang final mong loan is 30 years, Oo. na-shorten mo siya ng 2 years. Halimbawa, bigla ka nagkapera pa rin, pwede kang mag-check kung gusto mong i-full payment na agad, walang problema, di ba? Kasi yung iba nating OFW, wala kasing security of tenure yung kanilang trabaho. Pag uwi nila, hindi nila alam kung sa kukuha ng pambayad. Yes po. So, pwedeng, kaya po kami nag-encourage lagi na bayaran nyo, para po pag uwi natin, konti na lang yung natitira, pwede naman nila magpa-restructure yun eh. Halimbawa, kapasidad ko na lang, halimbawa 5,000 na lang amat na dating 18,000, so gagawan po ng paraan niya ng Pag-ibig, accommodate po natin yan. Yes po. Kasi po, every day of delay, meron tayong penalty. Yes. Ganon Oo, per din, day. 3 months consecutive, makaka-receive na po kayo ng mga demand letters. Oo. At pagka na foreclose ni Pag-ibig yung property nyo, meron kayong 1 year na time para i-save yung property. Meron po tayong mga programa dyan para it's either yung NPARP na tinatawag or yung sabi ni Ma'am Pam, yung restructuring. So may option po kayo kung ano ang mas maganda o kung ano ang mas kaya nyo po para i-save yung property nyo. Oo. Para Totoo hindi yan. ma-foreclose. O di kaya yung dependent. Halimbawa, may mga anak sila na nagtatrabaho na. Pwede kasi, Pwedeng sila na. actually, yun nga, hindi rin natin nasabi, pag po kayo nag-avail ng loan, yung iba kasi nating kababayan, kulang daw yung capacity to pay. Pag ho kami, ang loan application sa Pag-ibig o proseso, nagbabase po kami sa halaga ng pwedeng mautang based on your actual need, your capacity to pay, and appraisal value of the property. So, halimbawa po, malaki yung kinikita ko, pero yung appraisal maliit lang. So, ang halaga ng pwedeng mautang, base po dun sa appraisal ng property. Yung iba naman po, maliit yung kinikita ko, halimbawa, babala sweldo ko, so pwede kang hanggang another 2 members of the family na nasa isa lang ang tirahan nyo, pwedeng intact yung salary nyo, magbigay na po ng kaukulang dokumento, pwede pong mas lumaki yung ma-apply nilang loan. Opo. Tapos ang kagandahan nito, Ma'am Pam, kung ikaw ay nagtatrabaho na at meron ka pang other sources of income, I-declare, oo, pwede. pwede mong i-declare, i-support mo lang yung mga proofs na kumikita ka pa ng mga certain amounts. Yes. Certification lang po, bank statements or Oo. mga commission vouchers, Oo. pwede nating i-attach para mapalaki yung inyong kapasidad dun sa loanable amount na gusto nyong i-apply. Yes. Tsaka Miss Ana, siguro sabihin din natin na ano ba yung mga requirements sa OFW kapag nagha-housing loan? Ano yung primary requirement bukod sa title?
Syempre po, unang-una nating titingnan, yung sabi nga ni Ma'am Pam, yung inyong kapasidad or yung capacity to pay na ang pagbabasehan natin ay it's either kontrata, valid employment contract, or certificate of employment and compensation. Yes. Yun po yung hinihingi ninyo sa HR ninyo. Yung mga nasa abroad kasi, humihingi sila sa HR nila ng salary certificate. Sabihin na natin ganun kasi maikli lang. So, salary certificate, kailangan po naka-indicate po kailan kayo nag-work, anong trabaho mo, at magkano ang kinikita mo monthly. Yes, ma'am. Pamang importante doon yung magkano yung income. Yes, Kasi oo. doon natin ibabase, may computation po kasi doon. One of the factors is yung income nyo. Correct, Oo, kasi doon natin titingnan, may table tayo, may income required po. Apo. So, kung magkano yung income nyo, doon nakabase yung loanable amount nyo together doon sa interest rate na pipiliin nyo po. Yes, correct. Oo, Oo. tapos sabi nga ni Ma'am Pam, kung hindi nyo kaya yung loanable amount na target nyo, pwede kayong kumuha ng co-borrower na kapamilya nyo. Kung hindi pa rin kaya, kuha pa kayo ng isa. Hanggang 3 po ang pwede nating i-combine sa isang loan. Yes. So, Oo. ikaw, plus 2 pa. So, Apo. 3 kayo. Pag hindi natin relative ang kukunin nating co-borrower, automatic po, co-owner siya naman ng property. Yes, kailangan nakapangalan siya sa Tapos sa title. MRR, ganun din. It applies, Ma'am Pam. Oo. Kunyari, since ako yung principal borrower, kumuha ako ng co-borrower. 70 of the loan naka-care of sa akin. Hindi ko kaya, so yung 30% of the loan sa iyo po as co-borrower ko. Bigla akong nawala. Tigo. Oo, natsugi. Sabihin natin na tigo. Oo, wag naman sana. Natsugi. Oo, so, Naman. yun yung kasi, totoo naman, Ma'am Pam, concern talaga ito ng kahit sino. Kung may mangyari sa akin, especially kahit nandito ka sa local, ang aksidente hindi mo masabi, 'di ba? Oo. Bigla akong nawala. So 70% of the loan bayad na po kasi updated ako sa insurance, sa amortization. Yun po ang kagandahan ng sakto yung nyo, wala kayong palya sa pagbabayad kasi po updated yung insurance nyo. Anytime na may mangyari po, paid yung inyong loan. Yes. Oo, so 70% of the loan bayad, yung 30% po, tuloy ka pa rin sa obligasyon mo. Kasi parehas tayo na merong insurance. So, kayo, kung vice versa, kung ikaw naman yung nauna, so 30% of the loan, yes po. Kasi meron tayong corresponding Yun ang pagdating proportionate. sa may co-borrower. Opo, Diba? proportionate kasi yung Paano insurance. kaya, Miss Ana, kung naan sa abroad yung OFW, maglo-loan, ano yung kailangan pa niyang authority sa kanyang representative para makapag-file? Yes po, kasi limited ang time. So, lahat po kayong OFW, mostly ay represented. So, yung pong tinatawag nating authorization, yung iba kasi gumagawa ng authorization daw. Meron pong sariling special power of attorney or form si Pag-ibig to authorize yung mga representatives nyo. Downloadable po siya. So, kahit nandyan kayo sa abroad, download nyo lang. Tapos, ang kinakailangan nito, Ma'am Pam, attested or authenticated. By the Philippine Embassy. Opo, it's either punta kayo dun sa aming Pag-ibig Information Officer or dun sa consul nyo para po makonsularize yung dokumento or yung tinatawag nilang red ribbon. Oo. So, yun po. Sa iba kasing bansa, Miss Ana, sa Saudi, walang red ribbon eh. May stamp lang na sealed lang ng embassy. Yes, So, po. acceptable po yun sa amin. Sa iba naman pong Philippine Embassy, nagre-red ribbon talaga sila. So, sabi po ni Miss Ana, i-download nyo lang po sa website kung wala pong officer ng Pag-ibig na nakatalaga sa bansa kung nasa kayo ngayon. Download nyo lang po, fill it up. Then, pumunta ko kayo ng Embahada ng Pilipinas. Sabihin nyo, magpapa-red ribbon kayo ng SPA, magpapa-authenticate kayo. And then, bayaran nyo lang. Then yun po ipapadala nyo sa pamilya nyo rito para pag nag-process ng housing loan, bit-bit niya yung SPA. Authorize yung representative nyo sa Yes. lahat ng transaction Opo. regarding dun sa housing loan nyo. Pero syempre, mas maganda po kung nandito kayo sa Pilipinas ngayon or nagbakasyon kayo, pagawa nyo na po, execute nyo yung special power Yes. kahit sa ang notary public dito. Kasi Yes. syempre, mas mura, Ma'am Pam, di Oo ba? naman. Kasi Oo. dollars doon, Oo. isa pa, it would take time. So, from Para your ipadala, work, mahal, ipapa-DHL yung iba pa. naglilive pa. Oo, Kasi totoo yun. malayo yung Oo, embassy. yes. It's true. So, Oo.
habang nandito at alam mo na nakaplano ka ng bumili ng bahay, mag-iwan ka na ng special power of attorney. Especially po nga pala sa mga seaman. Kasi yun daw seaman, pag umalis ng bansa, limited yung... Pagbaba ng barko. Oo, so hindi Minsan, sila hindi sila- makakatakbo oo. sa consulate na Oo, malapit. totoo yun, correct. So might as well execute nyo na po prior to your departure sa Philippines. Kung kayo rin Gano'ng lang katagal ba yung validity ng SPA natin? 6 ang kagandahan, Ma'am Pam, walang expiry ang SPA. Walang expiry. As long as yun yung property, kasi may detalye ng property Oo, yes. na i-hand over mo. Yung, as long as yun yung property na i-file mo, oo. at yun pa rin yung appointee mo, hindi siya na-expire. Kasi ito, applicable ito doon sa bumili ng lote at patatayuan ng bahay. Yes po. Di ba, yung gawaan ng bahay, maabot ng 6 to 8 months. So, ibig sabihin, yung SPA mo, hindi ka kailangan pagawa pa ulit. Kundi yung Yun na po, existing na, oo. yun pa rin yung gagamitin. Kasi yung construction naman, i-apply pa rin mo sa pag-ibig. Yes po. Lahat ng transaction from filing, yun po kasi ang importante. Yung form ni Pag-ibig, specified po yung mga powers na binibigay nyo. Kaya from filing hanggang kung may proceeds na kukunin, authorized po yung representative nyo. Yes, oo. So, yun. So, ang dami, no? Bukod doon, ano pa ba yung pwede nating idagdag? Siguro yung, ang idagdag ko, bago po kami magtapos, medyo malapit na, meron po kami mga officers sa ibang bansa, meron tayo sa kasalukuyan na 23 countries. So, sa Asia Pacific, pwede ba nating masabi kung nasaan sila mga bansa? Sa Asia Pacific, meron po tayo sa Asia Pacific. Asia Pacific, okay. Meron po tayo sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Brunei, Taiwan. Japan, and Taiwan. So, yan po yung mga, punta lang po kayo ng embassy para ho mapasyalan nyo ang Pag-ibig officer. Kung kulang po yung impormasyon namin na naibigay, pwede po kayo sa kanila magtanong. And then, meron naman po tayo sa Middle East naman. Sa Middle East po, meron tayo sa Dubai, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, Oman. Sa Kingdom of Saudi Arabia, meron tayong 3 mampama, no? Yung Al-Khobar, Jeddah, and Riyadh. Meron pa rin tayo sa Bahrain. Sa Bahrain. Oo. So, yun nga, nadagdagan pa natin. So, ngayon, Europe naman po, meron din po tayo. Matatagpuan nyo po ang Pag-ibig sa embassy sa Milan, sa Rome, sa London, sa Greece. Nadagdagan pa rin tayo. Sa ngayon, inuumpisa namin sa Israel. So, baka po may mga kababayan tayo sa Israel na gusto rin po magtanong. Ang amin pong officer na nag-handle nun ay nasa Athens, Greece, si Miss Jean. So, wag po kayo mahiya magtanong kasi ang bisita niya doon, in-schedule niya para makapag-avail din ng programa yung mga taga-Israel. So, meron tayong mga bagong binuksan na opisina sa Amerika. Nasan Sa po North sila? America, sa New York po, meron na rin tayo. And of course, sa Canada. Oo, pero work at home to. So, Yung sa inquiry Canada, sila online. Yes, oo. Yung sa Canada, hindi po sila nasa embassy. So, Walang kontakin post. nyo lang po yung website. Nasa website naman po yung mga addresses ng aming officers sa abroad. Kung hindi nyo po sila matagpuan, wala kayong oras pumunta, pwede kayo mag-communicate by email or telephone. So, sa website ng Pag-ibig, www.pagibigfund.gov.ph, puntahan nyo lang po yung overseas directory. So, nandun na sila. Yes po. At pwede rin po kayong dumiretso dun sa aming email ad na ofwcenter.gov.ph. OFW Center at Pag-ibig At Fund. pagibigfund.gov.ph. So, yun po. So, lahat po ng queries, lahat ng katanungan, lahat po ng gusto niyo malaman, pwede po naming masagot doon. Okay. Ma'am Pam, mas maganda rin kung ilalike nila yung Facebook page natin. Oo, yung Pag-ibig Fund. Oo. Pwede Kasi yun- po, Maraming announcement. lahat ng announcement to keep you on track sa Pag-ibig programs at mga benepisyo nyo bilang miyembro, lahat po nandoon. So, again, we would like to thank everyone, lahat po na namin ngayon, nakikinig sa amin. So, wag po kayong tubili na kumontak. Ang amin pong telepono sa Pag-ibig dito sa Makati ay 00632-894-3389 or pwede rin po kayo mag-email sa ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. Sa location naman po ng opisina, saan tayo?
Located po kami sa 6th floor, Justin Building, OFW Center, Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Ang kagandahan nito, madali tayong mapasyalan kasi po malapit kami sa Ayala Corner, Buendia. Yes. May mga landmarks tayo, Makati Med, RCBC. So kung napasyal kayo sa Makati Business District, madali nyo po kami mapasyalan. Opo, tsaka doon. kahit sa mga jeep, pagtanong pag-ibig, Opo. Buendia, alam na nila yon. So again, thank you sa inyong oras sa pakikinig sa amin. Hanggang sa muli, magbabalik po ulit ang pag-ibig at maraming salamat, Miss Ana. Thank you, Ma'am Pam. Isang magandang pagkakataon na nakasama ka. Yes po, at mapahatid natin yung magagandang yes, balita. opo. Thank you very much. Marinig ko lang pangalan mo. Nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap